Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang don na mayaman ngunit nag-iisa sa buhay na sumama sa simpleng bahay ng kanyang pinagkakatiwalaang trabahador sa Maynila. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, laking gulat niya sa kanyang nadiskubre sa loob ng tahanang iyon. Isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay at magpapaiyak sa kanya sa labis na emosyon. Ano nga ba ang nakatago sa likod ng mga lumang dingding ng bahay na iyon na matagal nang hinahanap ng matanda? Kaya naman huwag kayong aalis dahil tsak na mapapakapit kayo sa bawat segundo ng kwentong ito. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa malawak at marangyang hasyenda sa probinsya, nakatira ang isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Mang Floyd. Sa kabila ng kanyang nagtataasang ari-arian, milyong-milyong pera sa bangko at malawak na lupain, may isang malaking puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit anong kayamanan. Nawawala ang kanyang nag-iisang apo na siyang tanging tagapagmana ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ilang taon na ang lumipas, ngunit walang gabi na hindi umiyak ang matanda habang hawak ang isang lumang litrato. Ang tanging kasama niya sa kanyang kalungkutan ay ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapamahala at trabahador na si Tonton. Si Tonton ay isang lalaking may malalim na boses, tapat at subok na sa mahabang panahon ng pagsisilbi. Don Floyd, handa na po ang mga papeles na pinapermahan niyo para sa susunod na buwan. Ngunit napapansin ko po nitong mga nakaraang araw ay tila lumalala ang inyong ubo at mukhang kailangan niyo ng pahinga. Kung marapatin niyo po sana, may mungkahi po sana ako. Tiningnan ni Ma'am Floyd ang kanyang tapat na trabador. Pagod na ang kanyang mga mata at ramdam na niya ang bigat ng katandaan. Tonton, walang silbi ang lahat ng yaman ko kung sa pagpikit ng aking mga mata ay wala man lang ako maiiwang pamilya. Ang aking apo, nasaan na kaya siya? Ngunit ano nga ba mungkahi mo, Tonton? Kung papayag po kayo, Don Floyd, isasama ko muna kayo sa aking munting tahanan sa Maynila. Doon po ay pansamantala kayo makakapag-iba ng kapaligiran, malayo sa malawak na asyenda na nagpapaalala sa inyo ng inyong pangungulila. Simple lang ang buhay doon, ngunit baka sakaling gumana ang inyong pakiramdam, kasama ko po ron ang aking pamilya na mag-aalaga sa inyo. Nag-isip ng malalim si Mang Floyd. Sa loob ng maraming taon, hindi siya umalis ng probinsya dahil umaasa siyang babalik ang kanyang apo. Ngunit ngayon, tila naramdaman niya ang isang kakaibang udyok sa kanyang puso. Isang tinig na nagsasabing kailangan niyang sumama kay Tonton. Sige, Tonton. Sasama ako sa iyo sa Maynila. Gusto kong makita kung paano namumuhay ang taong nag-aalaga sa aking mga ari-arian. Ihanda mo ang sasakyan. Aalis tayo. Bukas na bukas din. Kinabukasan, maagang bumiyahe ang dalawa. Mula sa malalawak na luntiang bukirin ng probinsya, unti-unting napalitan ang tanawin ng mga nagtataasang gusali, mausok na kalsada at siksikang mga kabahayan sa Maynila. Para kay Mang Floyd, ang lungsod ay isang banyagang lugar na puno ng ingay. Ngunit para kay Tonton, ito ang lugar kung saan naroon ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang pamilya. Habang papalapit sila sa destinasyon, napansin ni Mang Floyd na papasok sila sa isang medyo tagong subdivision. Isang lugar na simple, ngunit napakatahimik. Malapit na po tayo, Don Floyd. Pasensya na po kayo kung hindi kasing laki ng inyong mansyon ng aking bahay. Pero tinitiyak ko po, malinis at komportable kayo rito. Walang anuman iyon, Tonton. Ang mahalaga ay ang kapayapaan ng isip. Ang yaman ay panlabas lamang, ngunit ang tunay na tahanan ay nasa pagmamahalan ng mga taong nakatira rito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dalawang palapag na bahay. May munting halamanan sa harap at maayos ang pintura, bagamat bakas na ang kalumaan ng istruktura. Pagkababa ng matanda,
Nakaramdam siya ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang enerhiya na hindi niya maipaliwanag. Tila ba may humihila sa kanya pabalik sa nakaraan, o kaya naman ay naghahanda sa kanya sa isang malaking hinaharap. Binuksan ni Tonton ang gate at pinatuloy ang matanda. Sa pag-apak ni Ma'am Floyd sa loob ng bakuran, narinig niya ang isang manipis at masayang boses mula sa loob ng bahay. Isang boses ng isang bata na tila naglalaro. "Papa! Papa! Nandyan ka na ba? May pasalubong ka ba sa akin mula sa probinsya?" Sa pagkakarinig ng boses na iyon, biglang napatigil si Mang Floyd. Ang kanyang puso ay napatibok ng napakabilis. Isang tibok na matagal na niyang hindi nararamdaman mula noong mawala ang kanyang pamilya. Tiningnan niya si Tonton na may pagtataka. Ngunit si Tonton ay ngumiti lamang ng isang misteryosong ngiti. Ano kaya ang naghihintay kay Mang Floyd sa loob ng bahay na ito? Sino ang batang nagmamay-ari ng boses na iyon na biglang nagpatigil sa mundo ng matandang Don? Humakbang papasok ng pinto si Tonton habang bitbit ang mga bagay ni Mang Floyd. Ang matandang Don naman ay nanatiling nakatayo malapit sa pintuan. Tila pinapakiramdaman ang paligid. Ang tibok ng kanyang puso ay nananatiling mabilis, lalo na nang marinig niya muli ang mga maliliit na yabag ng paa na patakbong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Mula sa likod ng kortina ng kusina, lumabas ang isang batang lalaki na may hawak na laruang gawa sa kahoy, walang iba kundi si Lionel. "Papa, ay may kasama po pala kayo." Sa sandaling magtagpo ang mga mata ni Mang Floyd at ng batang si Lionel, tila huminto ang ikot ng mundo para sa matanda. Ang mga mata ng bata, ang bilog, mapupungay at tila nangungusap na mga mata nito, ay eksaktong-eksakto sa mga mata ng kanyang yumaong anak at sa mga mata ng kanyang nawawalang apo. Nanginginig ang mga tuhod ni Mang Floyd. Tinitigan niya ang bawat anggulo ng mukha ng bata, ang hugis ng ilong, ang munting nunal sa malapit sa kaliwang kilay at ang paraan ng pagbuka ng bibig nito kapag nahihiya. Walang kaduda-duda. Ito ang kanyang nawawalang apo na siyang nag-iisang tagapagmana ng kanyang buong kaharian sa probinsya. Diyos ko! Lionel! Ang aking apo! Pabulong na sabi ni Mang Floyd. Lalapit sana si Mang Floyd para yakapin ang bata. Ngunit napansin niyang biglang humakbang pabalik si Lionel at nagtago sa likod ni Tonton. Mukhang natakot ang bata sa biglaang reaksyon at emosyon ng matanda. Lumapit si Tonton kay Lionel at tinawakan ang balikat nito upang kalmahin ang bata, bago lumingon kay Mang Floyd na may seryosong muka. "Don Floyd, maupo po muna kayo. Alam kong marami kayong katanungan sa inyong isip ngayon. Hayaan niyong ipaliwanag ko ang lahat bago kayo gumawa ng anumang akbang. Lionel, anak, pumunta ka muna sa iyong silid at maglaro ka roon. May kakausapin lang si Papa, ha?" Opo, Papa. Magandang araw po, Lolo. Tumakbo pataas si Lionel sa ikalawang palapag ng bahay. Ang salitang lolo na namutawi sa bibig ng bata ay tila isang musika sa taenga ni Mang Floyd. Ngunit kasabay nito ay ang matinding puot at pagkalito na biglang naghari sa kanyang dibdib. Humarap siya kay Tonton na may luwas sa mga mata, ngunit may kasamang galit sa kanyang boses. Tonton, anong ibig sabihin nito? Paano napunta sa iyo ang aking apo? Ilang taon ko siyang hinanap. Halos babaliw ako sa pag-iisip kung nasaan siya. Kung buhay pa ba siya o patay na. At ikaw na pinagkakatiwalaan ko sa aking asyenda. Ikaw na itinuring kong pamilya. Ikaw lang pala ang nagtatago sa kanya rito sa Maynila. Nagtanim ka ba ng galit sa akin para gawin ito? Huminga ng malalim si Tonton. Hindi siya nagpakita ng takot o pagkakaila. Bagkus, lumod siya sa harapan ng matandang Don habang ang kanyang malalim na boses ay puno ng respeto at katapatan. "Don Floyd, hindi ko kayo magagawang pagtaksilan.
Kung nga intensyon ko itago si Lionel para sa masamang paraan, hindi ko kayo dadalhin dito sa aking bahay ngayon. Ang totoo po, iniligtas ko ang inyong apo mula sa mga taong gustong pumatay sa kanya sa probinsya. Napatigil si Mang Floyd sa kanyang pag-iyak. Ang galit ay biglang napalitan ng labis na pagtataka. Mga taong gustong pumatay. Tanong ng matanda. Anong sinasabi mo, Tonton? Ang alam ko ay nawala siya matapos ang aksidente ng kanyang mga magulang. Anong kinalaman ng ibang tao rito? Noong gabi ng aksidente, Don Floyd, hindi yun simpleng sakuna sa kalsada. May sumabotay sa sasakyan ng inyong anak. Bago malagutan ng hininga ang inyong anak, nakatawag siya sa akin dahil malapit ako sa pinangyarihan ng insidente. Nakarating ako bago pa man dumating ang mga otoridad at ang mga masasamang loob. Ang huling bili ng inyong anak sa akin. Tonton, itago mo si Lionel. Huwag mo siyang ibabalik sa asyenda hanggat hindi ligtas. Dahil may gustong umubos sa aming lahi para makuha ang yaman ni Papa. Yun ang huling utos niya sa akin. Parang gumuho ang mundo ni Mang Floyd sa narinig. Ang akala niyang trahedya ay isang malaking krimen pala na pinagplanuhan. Ngunit sino ang may gawa nito? Sino ang taong naging gahaman sa kanyang mga ari-arian? Kaya naman, gumawa ako ng senaryo na tila nawawala ang bata o naanod sa ilog. Dinala ko siya rito sa Maynila. Binigyan ng bagong pagkakakilanlan at itinuring na parang tunay kong anak para maprotektahan siya. Ngunit ngayon na malaki na si Lionel at unti-unti nang nawawala ang banta sa kanyang buhay, naramdaman ko na ito na ang tamang panahon para malaman niyong katotohanan. Kaya ako kayo sinama rito, Don Floyd, upang ibalik ang tunay na tagapagmana sa inyong mga kamay. Napahawak sa kanyang dibdib si Mang Floyd. Ang plot twist na ito ay hindi niya inaasahan. Ang kanyang tapat na trabahador ay hindi pala kaaway, kundi ang tagapagligtas ng kanyang natitirang pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang misteryosong anino sa labas ng bintana ng bahay ni Tonton. Isang lalaki na may hawak na telepono ang lihim na nakikinig sa kanila. Boss, tama ang hinala mo. Boy ang bata. At nandito rin na matanda sa Maynila. Mukhang alam na nila ang katotohanan. Ano ang susunod nating gagawin? Pabulong sa telepono na sabi ng misteryosong lalaki. Sino ang misteryosong lalaki sa labas? Sino ang boss na tinutukoy niya na nag-utos na ubusin ang lahi ni Mang Floyd? Ligtas nga ba si Lionel ngayon na nalaman na ng kanilang mga kaaway ang kanyang kinaroroonan? Sa loob ng bahay ni Tonton, nanatiling tahimik ang sala matapos ang mabigat na revelasyon. Ang matandang doon ay dahan-dahang naupo sa sopa, habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga kalubot na pisngi. Ang galit na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng napalitan ng labis na pasasalamat at paghanga sa katapatan ng kanyang trabador. Lumapit siya kay Tonton at tinawakan ang mga kamay nito. Tonton, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung napagbintangan kita. Ang buong akala ko ay ipinagkait mo sa akin ang aking apo. Hindi ko alam na ibinuwis mo pala ang iyong buhay at seguridad para lamang manatiling ligtas ang aking si Lionel. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking lahi, Tonton. Huwag po kayong humingi ng tawad, Don Floyd. Ginawa ko lamang ang tama at ang ipinangako ko sa inyong yumaong anak. Alam kong mahirap tanggapin, ngunit ang kalaban ay hindi basta-basta. Sila ay mapanlinlang, mapanghamak, at handang pumatay makuha lamang ang inyong kayamanan. Kaya naman kahit narito tayo sa Maynila, hindi pa rin tayo dapat magpabaya. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahang bumaba ng hagdan si Lionel. Hawak pa rin niya ang kanyang laruan, ngunit bakas sa kanyang maliit na muka ang pag-aalala para sa kanyang papa at sa matandang bisita na tinawag niyang lolo. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang maliliit na akbang ay lumikha ng munting ingay sa sahig. Papa, bakit po umiiyak si Lolo?
May masakit po ba sa kanya? Gusto niyo po ba ng tubig, Lolo? Nang marinig ni Mang Floyd ang boses ng bata, tila napawi ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Lumuhod na matandang doon sa sahig upang mapantayan ang taas ng bata. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang niyakap si Leonel, isang yakap na puno ng pangungulila, pagmamahal at pag-asa na itinago niya sa loob ng maraming taon. Napakabait mong bata, Leonel. Walang masakit sa akin na po. Umiiyak lang si Lolo dahil sa sobrang saya na makita ka. Ang laking pasasalamat ko sa Diyos na buhay ka. Nakapiling kita ngayon. Parang naramdaman din ng bata ang init at tapat na pagmamahal sa yakap ng matanda. Kahit hindi pa lubos na nauunawaan ni Leonel ang buong katotohanan, dahan-dahan din niyang ipinalupot ang kanyang munting mga bisig sa leeg ng matandang doon. Si Tonton naman na nakatayo sa tabi nila ay hindi napigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang maglolo. Ngunit ang sandali ng kanilang kaligayahan ay biglang naantala. Mula sa labas ng bahay, narinig ni Tonton na mahinang kaluskos malapit sa bintana na sinunda ng tunog ng umaharurot na motorsiklo. Dahil sa kanyang matalas na pakiramdam bilang dating gwardya at bodyguard, agad na dinalaw ng kaba si Tonton. Sumilip siya sa siwang ng kurtina at nakita ang isang lalaking nakajacket ng itim na mabilis na lumalayo sakay ng motor. Don Floyd, pumasok muna kayo sa kwarto kasama si Leonel. Ngayon din po. Bakit, Tonton? May problema ba? May nagmamasid sa atin sa labas. Mukhang may nakasunod sa inyo mula sa probinsya. O kaya naman ay may nakatunog sa kinaroroonan natin. Kailangan natin mag-ingat. Leonel, sumama ka muna kay Lolo sa loob. Huwag kayo maingay, maliwanag. Opo, Papa. Lolo, tara po sa loob. Agad na pumasok ang maglolo sa silid at nilak ang pinto. Si Tonton naman ay mabilis na nag-isip. Kung natunto na sila ng mga kalaban, ibig sabihin ay hindi naligtas ang kanyang bahay sa Maynila. Ngunit sino ang nag-utos nito? Sa probinsya, ang tanging nakakaalam ng biyahe ni Mang Floyd ay ang kanyang sariling kapatid at mga kamag-anak na pansamantalang namamahala sa asyenda habang wala ang matanda. Samantala, sa isang hindi kilalang lokasyon, ang misteryosong lalaki na nagmamasid kanina ay kasalukuyang kausap ang kanyang boss sa telepono. Ang boses ng boss ay puno ng galit at kasamaan. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Buhay ang anak ng pumatay sa plano ko noon. Paano na itago ni Tonton ang batang iyon sa loob ng maraming taon nang hindi natin nalalaman? Opo, boss. Kasama ngayon ang matanda ang bata sa bahay ni Tonton dito sa Maynila. Mukhang nalaman na ng matanda ang totoong nangyari sa aksidente noon. Ano po ang utos ninyo? Huwag mo nga hayaang makabalik ang matanda at ang bata sa probinsya. Kung kailangang abusin mo sila riyan sa Maynila, gawin mo. Ayokong may makadlang sa pagkuha ko sa buong asyenda at ari-arian ng pamilyang iyan. Tapusin mo sila, kasama ang pesteng Tonton na yan. Sino ang malupit na boss na ito na handang pumatay ng sariling kadugo para lamang sa yaman? Magagawa ba silang protektahan ni Tonton laban sa mga armadong tauhan na paparating? Ang panganib ay unti-unti nang lumalapit at ang oras ay nauubos na para sa maglolo. Sumapit ang gabi sa tahimik na subdivision sa Maynila. Ngunit ang atmosfera sa loob ng bahay ni Tonton ay napuno ng matinding kaba at tensyon. Walang pinatatakbong ilaw sa sala upang hindi mapansin mula sa labas na may tao sa loob. Si Tonton ay nakatayo malapit sa bintana. Patingin-tingin sa kalsada habang hawak ang isang lumang proteksyon na itinago niya para sa mga ganitong pagkakataon. Sa loob naman ng silid, maigpit na nakakapit si Leonel sa braso ni Mang Lloyd. Lolo, bakit po madilim? Natatakot po ako. May masasamang tao po ba sa labas? Huwag kang matakot, aking apo.
narito si Lolo. At nariyan si Papa Tonton mo sa labas. Walang mangyayaring masama sa iyo. Ipinapangako ko yan. Matulog ka muna. Pikit mo ang iyong mga mata. Habang pinatatahimik ni Ma'am Floyd ang bata, nakarinig si Tonton na may hinang yabag ng sapatos sa labas ng kanilang gate. Hindi lang isa, kundi 3 pares na mga paa ang dahan-dahang lumalapit. Kasunod nito ay ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob sa pintuan ng sala. Ginamitan ng mga ito ng master key ang kandado. Agad na pumwesto si Tonton sa gilid ng pinto. Pinakikinggan ang bawat galaw ng mga mananalakay. Sa pagbukas ng pinto, pumasok ang 3 lalaking nakamaskara at may mga hawak na armas. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang, mabilis na kumilos si Tonton gamit ang kanyang malalim at maotoridad na boses kasabay ng isang malakas na sipa sa unang lalaki. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa bahay ko? Nagulat ang mga salarin sa biglaang ganti ni Tonton. Ang unang lalaki ay napatumba sa sahig. Ngunit ang 2 pa nitong kasamahan ay mabilis na sumugod. Nagkaroon ng matinding tapatan at suntukan sa loob ng madilim na sala. Kahit nag-iisa, buong tapang na nakiagaw ng armas si Tonton upang maprotektahan ang maglolo sa loob ng kwarto. Sa gitna ng labanan, natanggal ni Tonton ang maskara ng pinuno ng mga salarin nang sumalpok ito sa ilaw ng lamesa na nabasag. Nang makita ni Tonton ang mukha ng lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan, labis siyang nagulat. Ikaw? Ikaw ang kanang kamay ng kapatid ni Don Floyd sa probinsya. Ibig sabihin, si Don Ricardo ang utak ng lahat ng ito. Gulat na sabi ni Tonton. Tama ang inyong narinig. Ang salaring kapatid pala ni Mang Floyd na si Ricardo ang nag-utos na ipapatay ang pamilya na matanda upang makuha ang buong hasyenda. Ang lalaking nakamaskara ay ngumiti ng masama habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Uli na para magulat ka, Tonton. Matagal naming hinanap ang batang yan. At ngayon nakasama niyo pa ang matanda. Mas madali naming matatapos ang trabaho. Hindi na makakaalis ng buhay ang maglolo rito sa Maynila. Sa loob ng kwarto, narinig ni Mang Floyd ang buong usapan. Parang sinaksak ang kanyang puso nang malaman na ang sarili niyang kapatid, ang dugo at laman niya, ang pumatay sa kanyang anak at nagtangka sa buhay ng kanyang apo. Ang labis na lungkot ay napalitan ng nag-aapoy na galit sa dibdib ng matanda. Sa labas, muling sumugod ang 3 lalaki kay Tonton. Dahil sa dami ng kalaban, unti-unting napopwersa si Tonton at nakatanggap ng malakas na patama sa kanyang braso. Gayunpaman, pilit pa rin niyang hinarangan ang pinto ng silid kung saan naroon ang maglolo. Don Floyd, tumakas na kay ni Lionel sa bintana sa likod. Huwag niyo akong alalahanin dito. Iligtas mo ang apo mo. Papa, huwag niyo pong saktan ng papa ko. Sa kritikal na sandaling ito, habang itinataas na ng kanang kamay ni Ricardo ang kanyang armas upang tapusin si Tonton, biglang may narinig silang malalakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulis na paparating sa tapat ng bahay. Ang pulang ilaw ng mga patrol car ay nagliwanag sa buong paligid. Oh, anak nong, may tumawag ng pulis. Takbo! Malas! Atras muna tayo! Nagmadaling tumakas ang 3 salarin sa likod bahay bago pa man makapasok ang mga otoridad. Mabilis na binuksan ni Mang Floyd ang pinto ng kwarto at agad na dinaluan si Tonton na sugatan ngunit buhay. Sino nga ba ang tumawag ng mga pulis sa kalagitnaan ng gabi? Paano nalaman ng mga otoridad ang nagaganap na krimen? At ano na ang susunod na hakbang ni Ma'am Floyd ngayon na alam na niya ang mukha ng kanyang tunay na kaaway? Mabilis na pumasok ang mga otoridad sa loob ng bahay ni Tonton. Kasunod nito ang pagpasok ng isang matikas na lalaki na nakasuot ng pormal na kasuotan, si Attorney Baldimore, ang matagal ng personal na abogado at lihim na tagapagtanggol ng pamilya ni Mang Floyd.
Siya pala ang tumawag sa mga pulis matapos makatanggap ng emergency signal mula sa GPS ng sasakyan ni Mang Floyd. Agad na dinaluhan ng mga mediko si Tonton upang gamutin ang sugat nito sa braso. Habang si Lionel naman ay maigpit na nakayakap sa kanyang papa. Attorney Baldemora, salamat at nakarating kayo sa tamang panahon. Ngunit hindi pa tapos ang laban na ito. Alam ko na kung sino ang pumatay sa aking anak at nagtangkang ubusin ang aking lahi. Si Ricardo, ang sarili kong kapatid. Don Floyd, handa po akong tumistigo. Hawak ko rin ang mga lumang ebidensya at ang uling boses na narecord ko sa telepono ng inyong anak bago siya pumanaw, kung saan tahasang binanggit ang pangalan ni Ricardo. Sa tulong ng mga ebidensyang itinago ni Tonton sa loob ng maraming taon at ang testimonya ng kanang kamay ni Ricardo na nahuli ng mga pulis sa labas ng subdivision habang tumatakas, mabilis na nag-issue ng warrant of arrest ang korte laban kay Ricardo. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Mang Lloyd sa kanyang malawak na asyenda sa probinsya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Tonton na nakabenda ang braso at ang kanyang nag-iisang apo na si Lionel. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga pulis na kasalukuyan ng pinapaspasan ng posas si Ricardo sa harap ng maraming tao. Floyd, wala kang patunay. Sa akin ang asyendang ito. Ako ang nagpatakbo nito habang nagmumuni-muni ka sa iyong kalungkutan. Tapos na ang kasamaan mo, Ricardo. Akala mo ay napatay mo ang buong lahi ko. Ngunit nagkamali ka. Ang Diyos ay hindi natutulog. Kilalanin mo ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-ariang pinag-iinteresan mo. Walang iba, kundi ang aking apo, si Lionel. Tumingin si Ricardo kay Lionel at doon ay tuluyang gumuho ang kanyang mundo nang makita ang mukha ng bata na buhay na buhay. Napayuko na lamang siya habang isinasakay sa patrol car ng mga pulis upang pagdusahan sa kulungan ang kanyang mga krimen habang buhay. Matapos ang bagyong dumaan sa kanilang buhay, naging tahimik at payapa muli ang asyenda. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Floyd sa beranda ng kanyang mansyon habang umiinom ng tsaa, pinagmamasdan niya si Lionel na masaya naglalaro sa malawak na luntiang damuhan. Sa tabi ng bata ay naroon si Tonton na nakangiting nagbabantay. Lumapit si Mang Floyd kay Tonton at tinapik ang balikat nito. Tonton, hindi sapat ang buong kayamanan ko para mabayaran ang ginawa mong pagliligtas sa aking apo. Simula ngayon, hindi ka na isang trabahador dito. Ikaw na ang opisyal na tagapamahala ng aking buong kumpanya. At higit sa lahat, pamilya ka na namin. Ituturing ka pa rin pangalawang ama ni Lionel dahil ikaw ang nagpalaki sa kanya ng may mabuting asal. Maraming salamat po, Don Floyd. Ang makita lang po na ligtas si Lionel at magkasama na kayo ay sapat na premyo na para sa akin yun. Ipinapangako ko pong babantayan ko siya hanggang sa siya ay lumaki at maging handa na hawakan ang inyong buong kaharian. Lumapit si Lionel sa 2 matanda. Bit-bit ang kanyang paboritong laruan at niyakap silang dalawa ng sabay. Lolo, Papa Tonton, mahal na mahal ko po kayong dalawa. Hindi na po tayo aalis dito, di ba? Oo, aking apo. Dito na tayo titira. At hindi na muling magkakahiwalay ang ating pamilya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwento ng ito ay ang katapatan at tunay na pagmamahal ay hindi nabibili ng salapi. Sa mundong puno ng material ng bagay at kasakiman, ang pagiging tapat sa kapwa gaya ng ginawa ni Tonton ang pinakamalaking kayamanan na maghahatid sa atin sa kapayapaan. Ang hustisya ay maaaring matagal bago makamit, ngunit ang katotohanan ay laging mananaig sa uli. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng yaman dahil ang tunay na pamilya at malinis na konsensya ang pinakamahalagang blessings mula sa may kapal. Kayo, ano pong aral ang natutunan nyo sa kwento natin ngayong araw?
I-comment nyo naman po dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.